Before we start, let us all agree with our statement of faith that the Bible is inspired by God. It cannot lie, and we can use the Bible as basis for us to live a victorious Christian. Amen? The Bible cannot be outdated and can still be used in our generation and throughout all generations that will come after. Amen? The testimonies of the lives of all the people mentioned in the Bible, their successes and mistakes, can also be used as pattern or example or model for us not to commit the same mistake and failure. Instead, follow what made them successful in Christian living. Amen? Now, we are in the second year of COVID-19 pandemic and it's getting worse. The question is COVID-19 a natural disaster from God or a man-made plus Satan-powered disaster? And how a true believer will face and be victorious with this kind of disaster. First, is COVID-19 a natural disaster from God? Balikan natin yung mga events sa Bible na ang Diyos ang nagpadala ng mga natural disasters. At sino-sino yung mga nakaligtas dito at bakit sila na-spare. Kaunahan na syempre dito ang Great Flood during Noah's time. Nakaligtas si Noah at ang kanyang pamilya at sa kanila muling nagsimula ang salinlahi ng tao. How long ang itinagal nito? Well, 40 days continued raining plus 150 days flood plus 40 days na pag-subside ng baha, approximately kalahating taon. Bakit nakaligtas si Noah? Genesis 6:8 and 9. Ngunit si Noe ay naging kalugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Isinod natin si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae na nakaligtas rin sa apoy at asupre na pinaulan ng Diyos ng less than 1 day lang. Tupok agad ang Sodom and Gomorrah. Hindi naman nakaligtas ang kanyang asawa dahil sa pagsuway. Bakit iniligtas ng Diyos si Lot? Genesis 19:29. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Amen. Dahil kay Noah, nakaligtas ang kanyang buong pamilya. At dahil kay Abraham, nakaligtas si Lot at ang kanyang dalawang anak. Kahit ang mga salot na pinadala ng Diyos sa Ehipto na ayon sa Bible scholars, tumagal din ng less than a year. Total na sa 10 plagues ng Egypt. At ang kanyang bayang Israel ay nakaligtas rin dahil kay Moses. Idagdag natin si Joshua and Caleb. Kung ang COVID-19 ay natural disaster from God, bakit nasa second year na itong namiminsala at lumalala pa? Anyway, kahit pa natural disaster ang COVID-19, sa mga natural disaster na nangyari sa Bible, masasabi natin kapag ang Diyos ang nagpadala ng natural disaster, ang kanyang masunuring mga anak ay hindi mapipinsala at makakaligtas. At kahit nga isa lang ang naging masunurin, nadadamay na makaligtas yung kanyang mga mahal sa buhay. Purihin ang Diyos. How about is COVID-19 a man-made
plus Satan-powered disaster. Unahin naman natin dito si Job, na pinahintulutan ng Diyos na subukin ng dyablo. Si Job ng matitinding pagsubok at purihin ng Diyos, siya ay nagtagumpay. Dito, pagsubok ang disaster na nararanasan ng mananampalataya at gawa ito ng dyablo. Ang ending nagtatagumpay ang mananampalataya. Amen. At ang man-made disaster naman na naranasan ng bayang Israel ay nabihag sila ng matagal na panahon ng iba't ibang empires, yung Syrian Empire, Greek Empire, Roman Empire, at inalaw iyon ng Diyos para sila ay turuan ng leksyon sa kanilang pagsuway. Pero ang pangako ng Diyos ay nananatili at sa kanila nga nagmula ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ang mga early Christians ay na-persecute ng matagal na panahon bago pa na-born again si Apostol Pablo. Pero patuloy pa rin ang persecution hanggang sa i-adopt ng Roman Empire ang Christianity as one of their religion. Makikita natin na ang man-made disaster ay matagal na panahon ang itinatagal at pinahihintulutan ito ng Diyos, either para turuan ng leksyon ang kanyang bayan o di kaya para mas lumaganap pa ang mabuting balita ni Kristo sa mas marami pang tao. Amen? Therefore, the true people of God will not allow COVID-19 to stop the proclamation of the gospel, lalo na ngayong maraming nawawalan ng pag-asa o nade-depress. Unless na lang pinahinto ka na ng Diyos. Tanong, gusto mo bang huminto? The true people of God will remain faithful, even life is getting harder and harder. Trust God. God is always in control and victory for His church in the end, always. Nagtagumpay sila sa kasaysayan ng Biblia, magtatagumpay rin tayo sa ating kasaysayan. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Whether COVID-19 is a natural disaster or man-made plus Satan-powered disaster, ang maganda, God is always involved. And it's always His will that His faithful children, His church, laging nagtatagumpay sa huli for His own glory. Amen.